Samantala ito guys, mas pasayin pa natin ang inyong Tuesday morning sa ating bisitang queen. Sure ako natuwa rin kayo sa iconic spoken word poetry niya online. Yes! Watch this. Selos, selos, selos. Hindi mo maitatanggi na nagsiselos ka kapag may ibang kinakasama yung kabiyak ng puso mo. Di mo namamalayan, yung mga tao ay unti-unti. Ayan po, ang kanyang mga hirit mapapanood po sa TV dahil nasa primetime action series na rin siya ng Black Rider. Wow naman! At talagang all-purpose sabi ng kanyang fans. Nako, talagang ngayong umaga, live natin siya makakwentuhan. Please welcome Queen Yasmin. Queen Yasmin, magandang umaga. Good morning, good morning. Nice meeting you. Nice to meet you. Ang cute ng ng hair, ng headpiece mo. Ayan. Good morning, Queen Yasmin. Good morning po. Kamusta? I'm good po. How about you? I'm fine, thank you because of you. Wow naman! Ay, ito, Yasmin, ikaw content creator. Ngayon naman, uma-acting ka na rin. Kamusta naman acting experience mo sa Black Rider? Sayang, hindi na kayo nagtagpo ni Mateo pala. Oo, namatay na ako last week eh. Pero kumusta? Kumusta ang Black Rider? Ang experience ko po sa Black Rider po, dapat alam niyo po yung linya po, yung mga bawat eksena po, kailangan kabisaduhin po, kailangan alam niyo po kung saan ka pupwesto po, dapat hindi ka doon lilikod doon sa mismong camera. Tapos Yung basics talaga, no? kailangan po yung natural po, yung hindi OA yung acting po, hindi yung pwede ka naman mag-adlib pero yung Hindi sobra. yung sobra, kailangan yung concept, yung ando doon pa rin, thought na niya. naaayon pa Nakita rin mo na po. si Ruru Madrid. Opo, nakita. Na-fight scene mo na siya. Pak, pak, pak. Ay, hindi pa Hindi po. pa. Abangan natin yan. Pero kwento mo sa amin, no? Sino ba ang character mo dito sa Black Rider? Ano siya? Anong ginagawa niya? Taga saan siya? Lahat-lahat na. Sabihin mo na. Bilang kaibigan, as Okay. Marie po. Marie. Opo. Marie, okay. Kaibigan ko po sina Ate Maril Pamintuan, Ate Okay. Yasi Pressman, Okay. sina Ate Evan, si Ate Lorna po. Okay. Jason Gainsa. Patay na pala siya. Wala na si Patay na Jason po. Gainsa. Kasama pala siya doon. Kumusta naman ang taping? Kumusta mga director mo? Lahat ng mga tao doon? Okay? Masaya? Sobrang saya po, sobrang gaan po yung pakiramdam po na ando doon po sila tapos ginaguide po nila po ako kapag po may namamali po ako na way po, kunyari po. Kasi po pagka madaling araw na po, pag naaabutan na po ng madaling araw po, minsan po Nabubulo lahat. hindi po nawawala po. Nawala. Pero kabisado ko naman po, gamay ko naman Huwag po. ka maglala kahit sa umaga. Ako nawawala din ako. Alam mo, naaantok po ako po doon. Tapos nag-request po ako ng kape po, Oo. ganyan. Tapos Sarap naman biglang ng kape doon. naganahan na po ako Ayun agad. naman ang kasagutan sa sa lahat. Samantala, syempre laging viral yung spoken word na poetry mo online. Aliw na aliw syempre yung mga fans mo. Kaya naman ngayon, may spoken word challenge kami para sa iyo. Tatawagin natin itong tularawan. Okay, handa ka na? Handa na po. Always ready. Sa tulong ng ating randomizer, of course, may lalabas na mga larawan ng iba't ibang mga gamit at kailangan mo itong gawan ng tula. Dito po tayo. Yan pala, Ma'am. bababa. Okay. Kailangan may stage Ma'am nga Queen, naman dyan siya. po. Okay. Queen Yasmin, are you ready? Ready! Are you ready? Ready! Ready! Ready. Randomizer. Ready na. Randomizer. Ano ang una nating picture? Salamin. Salamin, okay. Salamin, salamin, nakikita mo kapag tapos mong maligo, ito yung kaharap mo. Siyempre, hindi mawawala yung salamin, mananalamin ka. Alang-alang sa iyong representable, tingnan, harap ka sa maraming tao. Kailangan maayos ka tingnan. Salamin, salamin, ito yung hawak-hawak mo, lagi-lagi, kahit saan ka man, magpunta, maglakbay, dala-dala, bit-bit-bit mo yung salamin. Salamin. At hindi ka kumukurap, kaya kailangan mong tingnan, maayos ba yung aking face? Magulo ba yung buhok ko? Siyempre, kapag tayo tumitingin sa ating mga lalakbayin mo, kapag ikaw ay nakikitungo sa harap ng masa, and I Ayos, thank yes. you. Okay. Alright, Hindi, okay. ikaw nga. Salamin. Ginulat mo ako eh. Salamin, Ano pwede. ang aaminin Ayan. kung ikaw ang sasabihin? Yan, galing, pwede ka. Okay, next picture. Handa ka na? Handa. Randomizer.
Oh. Oy, ito. Ruru Madrid. Ruru Madrid. Ikaw ay naglalakbay sa bawat na pagtungo mo kahit saan ka man maglakbay. Kaya ikaw ay mag-ingat sa iyong lalakbay kasi ikaw ang inaasahan ng mga mahal mo sa buhay. Ruru Madrid. Ikaw Okay. ang breadwinner and I thank you. Nayo! Ikaw naman, Ruru Madrid. Ruru Madrid, ikaw ang ruru ko. Dito, Ma'am Queen. Ayos, Ma'am. Thank Talaga you na po. good vibes si Queen. Oo, Good vibes sa diba? umaga. Sa outfit pa lang. Ito, imbitahan mo na lang ating mga kapuso naman ng Black Rider. Ini-invite ko po kayo na manood po ng Black Rider, guys. Every Monday to Friday yan, guys. 8 to 9 p.m., guys. Nood na kayo, guys. Wag na wag yung lalaktawan, guys. And wag na wag kayo mag-i-skip. Manood and magsubaybay lang po kayo sa Black Rider. Yes po, Black Rider. Oh, guys, alam Mondays nyo to na, guys. Fridays, please. Sobrang tindi, pa-action na Oo, pa-action yung grabe. teleserye. Grabe. At sobrang galing nila talaga. Oo, At tuloy-tuloy marami ang pang kwento ni abangan. Black Rider. Maraming salamat sa iyo, Queen Thank Yasmin. you. Thank you, Queen. Thank you Thank so you, Queen. much. Thank you. Supportan po natin Black Rider gabi-gabi sa GMA Prime. Yes. Eto na po mga kids, sure po ako, enjoy our yarn. Yarn. Dahil literal yarn. Ang Yarn. lalaroon po natin ngayong umaga. Puro yarn. Eto, mommies, daddies, Yan. baka po ito ang hinahanap ninyong activity ng inyong mga bata, mga anak, ngayong bakasyon. Totoo, meron pang output na napakaganda and useful usually. Naku, masaya yarn! Yes. Si Shaira kasama pa si Queen Viñas ang magtuturo sa atin yarn. Hi guys! Kamusta? Patingin naman yarn ng mga yarn. Hey guys! Ako, super saya nga nito, Nyorn! Ayun nga, nagbabalik nga kami dito sa Marikina City para sa ating fun activity today na yung crochet at kasama nga natin ang pinaka-gorgeous na drag queen, Queen Viñas Deluxe! Ayan! Naku, alam mo, Queen, napakahirap. Kanina pa ako dito. Paano ba to? Naku, dali-dali lang yan. Huwag ka mag-alala. Naku, kaya nga tayo nandito. Di ba, syempre, para matuto tayo at mag-enjoy. Di ba, yarn, mga kids? Tama! Wow, I love it. Alam mo, pero wait lang. Parang kailangan ko na talaga ng help. Kailangan ko na magpaturo sa kanila. Mr. Real? Mr. Real, ayan! Ayan, nandiyan pa si Mr. Real. Mr. Real, paano ba to? So, ang hirap-hirap naman kasi nito. Pero alam nyo, bukod sa kahit na mahirap siya, di ba? Ang perfect kasi talaga nitong activity na to, lalo na ngayon na bakasyon para Totoo sa mga naman kids. yan. And ano nga ba, Mr. Real, ang mga Oo. pwede nating gamitin no, kapag beginner ka sa paggaganto? For beginners, it's easier to learn thicker yarn para mabilis makita. Itong yarn na to. Yes. Ayun. Pero ito sa lahat ba ng klase ng yarn, pwede ba talagang gumawa ng kahit na anong bagay-bagay? It depends sa fiber ng yarn. Meron kasing meron for summer. For example, you wanna make wearables. Meron pang summer. Meron din yung panglamig, yung mga Pang pang snow. bagyo, pang mall, pang Oo. snow, yes. Ito yung mga Bongga. ganyan. Ay, tapos nakita ko po kanina, itong bag. Meron din, kaya din gumawa ng Ang ganito. ganda yarn. Yes. So, ang laking yarn, gawa to sa yarn. Yes. Ito, gawa ko sa yarn. Ang ganda. Yan, Queen! Ito! Yes, this is made from our Puffy Drops. Polyester yarn siya. Tapos this project is finger knitted. Okay. So, hindi na kailangan nitong mga, anong tawag po kasi Tools. dito? Crochet hook. Ayun, yung mga... So, daliri na lang to. Yes. Oh, talaga. kayang-kaya na. Ang ganda naman oo. yarn. Tapos ano pa yung nakita mo kanina, Queen? Ayan, di ba meron pa dito mga stuffed toy? Pag mga Oo. ganito na mga gaano katagal po yarn ginagawa? For the dragon, mas manipis yung yarn siya. Tapos yung yarn niya. Tapos Grabe yarn. ginagawa ko siya here sa store pag may break. So it took me around 2 months to 2 make. months. Bongga. Oh Yes. my gosh, sobrang hirap. At saka yung katabi mo, ito Ay, oo, ayan, may isa pa natin. tayong dragon dito. Ito, gano'n po na to. Dragon din siya! Dragon pala, dragon. Oo. Ito. Ito. Yung ano natin, ano ba siya? Ayan, may Alpaca? alpaca. Ito mga bonnet na ganito. Sabaw. Gano'n po katagal nyo to ginagawa? For yung bonnet nung alpaca namin, it's thicker yung yarn niya. Mhm. So nagawa ko siya in around 30 minutes. Oh, Yung hat bilis niya. lang. So, paano po ba yung yung basic na paggawa po natin? Ito yung mga kids natin nakapag-start na. Kamusta Wow. kayo, Jarn? Enjoy? Marami na kayong nagawa? Cute.
Nakakangalay ba? ito rin. kids? Masakit siya sa kamay. Ito, anong pangalan mo, baby girl? Pia po. Pia, ano, nakagawa ka na ba? Opo. Enjoy naman? Opo. Sa iba tayo nang ginagawa, yung baby seal? Opo. Ayun, pero ang galing madaling matutunan, no? Opo. Oh, nakita nyo. Pero ang saya talaga. So, paano po ba to? Sige nga, yung ano, yung step lang po. Paano? Okay, for stuffed toys, ang stitch natin is single crochet. Eto siya. Ito yung project natin. Okay. So, for the single crochet, ang basic steps is paghawak yung crochet hook is papasok mo lang siya sa next stitch. Ito. Then, yarn over or kukuha ka ng yarn. Ay, ito. Yes. Tapos, Okay. papasok mo siya. And then, you have 2 loops now. Okay. Yarn over ulit, kuha ng yarn. Tapos, pull through 2 loops. Oo, ang dali naman pala Okay. yarn. Yes. Yun! O, Tapos, ganun lang ganun siya. ulit. Sa Pasok next sa one. next stitch. Oops. Yarn over, Okay, yarn, kuha. Magkakaroon ng 2 loops. Yes, kuha ulit. Kuha ulit. Tapos, out through 2 loops ulit. Ayun! Yes, Pero yun alam lang nyo, siya. ang saya-saya nilang panoorin yung mga bata. At saka tayo din. Sabi ko nga Yes. kanina, nakaka-addict siyang gawin. Kasi maganda rin siyang alternative kasi sa mga gadgets, yung mga hawak ng mga bata, di ba? At least ito, kahit wala silang knowledge, kahit beginners pa lang sila, makakagawa na sila ng gantong activity, Totoo di naman. ba? Basta i-make sure nyo lang, pag pupunta kayo dito, hindi ganito kahaba yung mga nails nyo para makagawa Yes, oo. At ang dami nga nilang varieties ng yarn dito. Meron silang 50 different kinds of yarns. Tapos 10 different kinds of activities. Bukod sa crochet, di ba may mga May mga iba embroidery pa silang sila. Tama, ginagawa. no? Parang ang dami. weaving. Oo, guys. Kaya naman, kung ako sa inyo, kung naghahanap kayo ng fun activity para sa kids, lalo na ngayong bakasyon, tumutok lang kayo dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hit! Hello! Good morning! Tita Susan! Hello! Grabe, Ayan! shoutout naman sa sa suki ni Tita Susan sa Indang sa mga sa Salted itlog maalat. egg, oo. Sobrang sarap. Salted egg. Ayan. Eto na, Opo. Mateo. Hello, hello! Hello Tita Susan! Yes, hello, Mateo. Tamain mo, tawag sa Balustre, ha? Balustres Cerca. Yes. May bago tayong mga 3 kwarto ngayon. So pupunta po kayo. Ayan, breakfast na tayo mga kapuso. Ang sarap ng almusal natin. Mateo, paborito ni Mateo ang itlog na maalat. Di ba, Opo, Mateo? tamang-tama. Sarap talaga Paano po mo yan, siya Tita Su. kinakain? Paano mo siya Kapag kinakain? kasama ng kamatis, ikinamot mo, gano'n. Tapos Saka ipasok mo sibuyas. yung Sibuyas. Yes, Oo. oo. Favorite ko talaga yung itlog maalat. Kaya naman pala, talagang ang negosyong itlog maalat, hindi raw inaalat all year round. Totoo Tita. naman yan, Mateo. Pero hindi basta-basta gawin to, ha? Inilulubog pa ang mga itlog na ito sa putik. Para yan yung mga talagang sinuunang paraan ng pagluluto na hanggang ngayon, ginagawa pa rin para magkaroon ng itlog na maalat. Yan ang gagawin ngayon ni Kaloy. Tanong ko, Tita, kung Philippine tradition lang ba to? As far as I know, yes. Okay. Saka naman nakakita ng pagkain niluto sa putik, di ba? Good morning, Chef JR at Kaloy. Ang galing, Morning. amazing. Di ba? Nakaka-amaze. Grabe, galing. Yung ganyang paraan. Chef, Kaloy! Yes, good morning, Mami Sue and Brother Mateo G. Hello, dyan sa studio at sa ating mga kapuso. Magandang umaga sa inyong lahat. Andito pa rin tayo sa Pateros, kung saan nga patuloy tayong gumagawa ditong favorite nating ulam tuwing umaga, especially ang itlog na maalat. Ito nga, may hawak akong isang crate ng itlog na maalat. At para explain pa sa atin kung paano yung tamang proseso ng paggawa ng itlog na maalat, makakasama natin ang isang taong 50 years nang gumagawa nitong itlog na maalat, si Sir Ronnie. Kaya naman, pasok na tayo dyan, Sir Ronnie. Magandang umaga. Ayan. Morning. Greet po tayo sa Morning ating mga po. kapuso. Okay, yan. Sir, atras na tayo ng very light. Ito, Sir Ronnie, may question ako. Bakit po ba kailangan ilubog yung itlog ng itik sa putik na may mga asin? Explain Ito po yung natin. pinakang proseso ng pateros. Inilulubog po siya Nilulubog siya dahil para umalat. Okay. Ayun yung nagiging okay. Ito po yung nagiging itlog na maalat, nilulubog sa crates. So, ito yung itlog ng itik, tapos dito natin nilalagay sa putik na may asin. Opo. So, ito yung proseso kung bakit siya nagiging maalat. So, mga ilang araw, oras ba dapat nakalagay dito yung pagbuburo ng itlog ng itik? Umabot yan ng 12 days o 13 days hanggang 15. Ayun, Ang so 15, maalat na. Ang Okay. 12 days, nakakain ng mga bata yung
So parang 2 weeks din pala ang tagal ng pagbuburo Yeah, natin yeah. ng itlog na maalat, Oo. no? At saka, pero kahit na maalat mga kapuso, itong itlog na maalat, hindi kayo aalatin sa business na to. Dahil, eto nga, nakita nyo yung mga crates sa likod, libo-libo kasi ang nagagawa nilang itlog na maalat. Kaya naman, ganyan karami yung crates na nasa likod natin. Pero ito, tanong ko, Sir Ronnie, gaano ba kadami yung nagagawa nyo itlog na maalat kada araw? Umabot ng pagminsan 7,000, pagminsan 6,000. Tunay na libo-libo ang nagagawa nila sa Yeah. Ronnie. Okay. Pero after naman po iburo, ano na po gagawin natin? Pagkatapos buro, ihugasan, and then luluto na. Ayun, yun, narinig ko na yung hudyat ko. Lulutuin siya after hugasan. At balita ko si Chef JR sa kabila, sinimula na ang pagluluto. Chef, marami ka namang naisalang dyan. Brother! Teka natin yan. Brother Galoy! Yes. Akoy! Eto na nga, tuloy-tuloy na yung ating pagsasalang dito at nakakatuwa kasi ito si Sir Ronnie. Yung proseso ay naituro natin kay Kaloy po ano. So, Sir Ronnie, kanina binigyan nyo na ako ng walkthrough kumbaga. Pinakita nyo na sa akin yung overview ng proseso ninyo. Yeah. So yung ganito po karaming itlog, sir, gano'n nyo po katagal pinapakuluan para maluto? Pagkakulo niyan, bibilang pa tayo ng 45 minutes o 1 hour Okay. bago hahanguin. Tapos saka kukulayan. So bali, bibilangan po natin ito pagkakulo na. Opo. Okay, so pagkakulo, sir, after 1 hour, sabihin po natin, palalamigin pa po ba natin? Hindi na. Hindi na. Diretso Kukuhain na mo po na tapos natin. ilulubog na lang Okay. dito sa... Ayan. So after daw mapakuluan natin ito ng mga more than 1 hour or 45 minutes to 1 hour nga. Sir Ronnie, ito na po yung ating batch ng itlog, ano? Oh. So- Tapos dito ilalagay. At this point, ayun, mainit pa po itong mga kapuso. Ito na yung, I'm sure yung karamihan sa mga kapuso natin curious kung bakit ba nagiging pula. So ito po, food color lang ito, Sir Ronnie, ano? So ilulubog lang natin, siguro mga twice. Three times. 3 times daw po. And of course, after natin mailubog ng pangatlo, babanlawan to, Sir Ronnie, ano? O hayaan na Tapos lang natin ikuha ang mo ganito. dyan. Okay. So ayan. Tapos lalagay na doon sa crates. Isang balnaw, isang Yeah. lubog lang po. Okay. So ito, ilulubog lang natin ulit ng parang pinakabalnaw niya. Tapos ilalagay na sa crate. Yeah. So ready na po itong Apo. ibenta, patutuyuin lang para hindi po kumapit sa kamay. So Ronnie, gano'n naman po katagal yung shelf life kumbaga? Nung Umabot yan ng 3 days to 1 month. 3 days to 1 month. 3 days kapag sobrang dami ninyong kumakain, kagaya nga sabi ni Brother Kaloy, paboritong paborito, magkano naman po per piraso? Pag wholesale, nagbibigay ako ng 14 pesos. Pag 14? Yeah. Pag yung retail lang, 15 pesos. Okay. Pag maramihan po ang order, 14 pesos, pero yung saktuhan lang, mga isang tray ganon, 15 pesos po yung normal price. Opo. Alright. So Ronnie, maraming salamat Thank po you. Napaka-informative nung ating proseso yan. I'm sure si Brother Kaloy may bagong appreciation, no? May bagong appreciation. Ayan, Chef syempre, JR. hindi natin Ito. palalampasin, brother, na matikman. Oo. Pero, syempre, masasarap Ay, kainin itong Diyos ko, Lord. titikman nating itlog na maalat from Pateros. Kung eto, nasubukan natin kung paano gawin. Yung Oo, proseso, diba? Iba appreciation ko nga. Chef Ibang JR. appreciation. Tapos, parang iniisip lang kasi natin na itlog lang yan, ilalaga, pero hindi, ang proseso pala talaga niya. Tagal. Tsaka oras. Ito. Chef, eto na. Ito. Tikman na natin ang ating Mga kapuso. favorite na ulam. Ayan, sabay-sabay po tayo nang nag-aalmusal dyan ng itlog na maalat. Ito pa yung panalo dyan, brother, yung Ay, sinasabi ito ba natin, dapat? nagmamantika. Ito, Ayan, Okay. Alright. Ito mo fresh, oh. Let's go, let's eat. Solid. Mm-mm. Panalo. Saktong-sakto yung Kamatis. alat. Kamatis. Kanin, brother, kanin. Mga kapuso! Siyempre, basta mga solid food adventures. Sino pa ba? Tayong mga barkado nyo dito sa nag-iisang top morning show. Kung saan laging una ka, unang hirit! Ay, mga kapuso, high blood ka ba dahil sa mataas na bilihin o high blood ka dahil sa matinding traffic? Yan ang madalas nating naririnig na biro. Pero teka lang ha, baka nga high blood ka na nang hindi mo namamalayan. Nako, totoo yan. Susan, ngayong umaga po, usapang high blood o alta presyon ang pag-uusapan natin. Ano nga ba ang dahilan nito at paano ito maagapan? Para tulungan tayong sagutin yan, makakasama natin ngayong umaga tagapagsalita at Assistant Secretary ng Department of Health, Dr. Albert
Domingo. Doc, Doc, welcome morning. sa unang hirit. Good morning, Ivan. Good morning, Susan. Salamat, Magandang salamat Buti sa- na lang si Doc, may dala pang Pagpapaunlak, oo. may pandala pang blood. Yan, ibipin na si Susan, Doc. Magkakaalaman na. Magkakaalaman na. Anyway, Doc, paano ba nagkakaroon ng high blood o hypertension ang isang tao? Kadalasan, Susan, kapag ang pagkain ng ating mamamayan ay maalat, Mataba. mataba, o kaya naninigarilyo, nagve-vape, umiinom ng alak, at yung stress na sinasabi na pupuyat, Puyat. nagiging dahilan para tumaas ang ating blood pressure. Ayun. Nga pala, Doc, may hinanda kaming Ito, sa'yo, to. almusal. Pasensya ka na. Yan lang Meron nakayanan kami natin crispy eh. Ayan. pata, meron kami chicharon. Dito na lang ako sa side na to, pwede. Ayan, Doc. Oo nga, Oo, yes. gusto ko na yung carrot saka yung pepino. Ayan, yan. Tinatanong ni Susan, ano ba yung nakakapagpa-high blood? Ito ho, yan ang sagot. Nasa mesa. Yan. Ito mga to, na paborito nyo, Timo. Yes. Meron kayang kakain sa mga cameraman natin. Ito para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung normal na blood pressure ng isang tao, Doc? Ang normal na blood pressure natin is anything below 120/80, above 90/60. Kapag umabot na ito ng 140/90 or lumampas pataas noon, yun po ang tinatawag na hypertension or high blood or Okay. alta presyon. 140/90. 90. Baka nagtaka kayo, merong palugit, no? 120/80 hanggang 140/90, tawag natin dun borderline. Borderline. Ibig sabihin, medyo magtanda-tanda na tayo, no? Oo. So, Doc, dapat ba everyday minomonitor natin yung mga blood pressure natin? What time of the day? Yes, mas maganda tayo ay kumuha ng blood pressure kapag bagong gising, mga 5 to 10 minutes after magising, umupo ho tayo, magpahinga ng konti, at gumamit tayo ng blood pressure meter sa bahay. Mahalaga kasi yun, Susan, dahil usually may tinatawag na white coat hypertension. Pag nakakita ka ng doktor na nakaputi, mas kakabahan ka kasi baka mamaya may sala ako, baka kumain ako ng ganito or something. Oh, yan. Pero pag Doc, Oo. meron dala si Doc, magkano to, Doc? Nasa mga around 2,500 to 3,000. Tapos para sa mga senior citizen, bigyan ko kayo ng tip kapag kayo ay niresetahan ng doktor ninyo, may discount, 20%. Mag-invest na kayo. Magandang investment ho yan kung nakakabili kayo ng kung ano-ano appliances Kaya dyan, nga, kung puro kayo gadget. Yes. Siguro maganda mag-invest sa Importante meron BP sa bahay. monitor. Ano? Pakita nga natin, Doc. Sige, kuhanan natin. Masakit ulo ko. Ayan, so dapat nasa relax position kayo. Oo. Actually, ideally, meron tayo dapat lamesa na nakapatong ang ating braso. At huwag magsasalita. At huwag magsasalita. Pero okay lang, para tayong cooking show at tignan natin na Ito, tingnan nyo. demonstration. Pag gagamit kayo dito, minsan merong parang anong Arrow tawag sa or arrow tuldok. or tuldok. May marker, Dapat nasa oo. tapat siya ng yung sa ating elbow, sa ating pinaka-bisig natin, no, yung nakatapat siya doon, Yan. ating ilalagay, huwag masyadong mahigpit, no, hindi yung parang suman na babalutin natin ng sobra. Okay, oh. Tapos usually dalawang daliri, ilalagay natin sa Bakit ilalim. mo ilalagay ganon? Ayan ang pang-check natin kasi pag ang dalawang daliri hindi pumasok, masyadong mahigpit. Okay. Ito sa dapat Oo. kasya. Tas hindi Pagka mo- masyado namang tatlong daliri na napasok, masyadong maluwang yun. Okay. So, dapat dalawa lang. dapat dalawa lang. So kaya rin Dapat- nakapatong na ganyan. Kunyari lang ha, Kunwari. kunyari lamesa. Pero dapat may nakapatong. Yan. Oh. Ano yan? Tapos, pipindutin na natin. Yan. Yan yung maghihigpit, di ba? Yan. Dapat hindi nagsasalita si Ate Susan, no? So kami dalawa na lang ni Ivan yung At ang mag-uusap. BP ni Susan, ay, nako, anta. Den. Parang bingo yata to. Ayan, nagbibilang pa, nagbibilang pa. Oo, tumataas siya. So, una sa lahat, habang ginagawa natin to, dapat di pa tayo nagkakape. Importante na, Okay. dahil yung kape, yung caffeine, soft drinks, nakakataas yan ng Taas blood ang pressure. BP, oo. At syempre, hindi pa rin tayo nag-aalmusal kasi pag tayo yung nag-almusal, tataas na rin yung ating blood pressure. So, pababa na po yung numero, nakikita natin yan. Huwag hong magugulat, makikita nyo sa metro para lumampas siya ng konti, baka umabot ng 160, 170. Okay. Ilalampas talaga ng makina yun. Tapos pag bumaba na siya, on Nationwide TV, ngayon lang ako nakagawa na nagbi-blood pressure tayo at makikita natin na normal ang blood pressure ni Ate Palakpakan! Susan. Yan. Dok, alam mo kung bakit? Partida yan. Nagkape pa ako, binigyan ako ni Armand. Asan yung kape ko? Hindi, pero si Susan ho kasi mga kapuso, mahilig si Susan sa gulay. Very good. At saka very sa good. isda. At prutas. Yes. Prutas. oo. Yun ang ating gustong diet, no? Yung ating gulay, prutas, High fiber, isda. yes. Tapos pag yung isda, huwag yung pinito ha, yung ating steamed, Steamed, boiled. paksiw, Yan, paksiw. Saka Pinangat. siyempre, happy lang. Happy diba? hour. Tawa lang ng Yes. tawa. Yun. Huwag tayong masistress kasi sa trabaho, iwas rin tayo sa mga masyadong stressful. May mga trabaho talaga na hindi maiwasan yun. Alam ko po na sa media, sa medicine, Ay, ganyan. oo. Kailangan yung mga mental health and wellness breaks natin. Bakasyon, and Tama. deliberate na meditation, etc. Ano ba ang sintomas ng isang tao ay high blood na
Doc, para ho sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin. Kasi sabi, di ba, hindi mo nararamdaman, high blood ka na pala. Ayun na nga, tumitingin ako sa paligid, no? Hindi naman sila nanakot, pero baka yung iba dito, tahimik lang, no? Pero baka high blood na. Tingnan mo nga, may mga palatandaan ba dyan na may high blood? Magandang tanong yan. Actually, hindi mo siya makikita. Okay, meron misconception na yung mga malalaki lang matataba ang mukhang high blood. Hindi po. Pwedeng normal ang itsura. Kaya importante yung nag-check tayo ng blood pressure every day para sigurado tayo. Marami ninenervyo. Ako, Dok, halimbawa, sinasabi ko sa sarili ko, ay, madalas naman ako mag-exercise. Bibisikleta ako, tumatakbo ako. Ano ba, okay ba yun? Safe ba ako kung sakalin na hindi tataas ang BP ko? Yes, very good yun. Ang ating exercise, 30 minutes a day, 5 days a week, yun po talaga recommendation. Pero mag-check pa rin po ng blood pressure. Kasi hindi natin masabi eh. Lalo daw, Doc, Hindi kung may porket athletic, ano? Oo, hindi. lalo kung may gagawin ka mga mabibigat na activity, baka akala mo okay lang, high blood ka na pala. Yes. So, importante and sa atin na-check yung mga nanonood, bago mag-start ng exercise, mas maganda ho na kumonsulta muna tayo sa isang doktor Ayun. para malaman, magkaroon tayo ng clearance. Lalo na kung strenuous activity. Ano? Ito naman, Doc, paano naman humahantong sa stroke? Yung pagkakaroon ng hypertension. Yun kasing mga ugat natin sa dugo, parang mga tubo yan, no? Na pag matagal na yung presyon, no? Masyado mataas yung parang pressure ng ating dugo, over the years, over the decades, magkakaroon ng maliliit na tagas. At pagka nagkaroon ng bugso ng pressure, yun po ang pwedeng maging sanhi para pumutok siya at magkaroon ng tagas or yung hypertensive bleed. Meron din sitwasyon na yung ating pader ng ating mga blood vessels naninigas habang tumatagal dahil isipin nyo parang masyado siyang pinopokpok ng pressure paulit-ulit. So, over the decades, titigas yun. Ang nangyayari naman, yung cholesterol, nakatingin ako sa chicharon, yung cholesterol, didikit. Pakita natin sa lahat yan. Oo. Ito, paborito niya. May laman-laman pa. Kunyari ito yung blood vessel, yan yung kanyang pader, yan yung itsura ng ating cholesterol sa loob. Dumidikit siya, at yun ang nagiging dahilan para pag kumapal ng kumapal, parang ganito, na kumapal na siya, nagbabara na siya, at mukha na siyang, sa inyong camera, yan, mukha na siyang barado, at hindi na makakadaloy yung dugo. Ang ganda ng demo ni Doc, oh. Galing ng demo. Doc, mayroon ba pasikip ng pasikip dyan? Nasaan? Wala na talagang daluyan. Oo, yan. Ito. Ayan, Doc. Yan. Pag ginanyan natin, Wala na. talagang Kumapal na ng kumapal yung Kumapal ano. na. Yan. Actually, pag di ba, mahirap na siyang, yan. Yun, nakita ko. Ayan. Ayun, no? Yan. May ano pa to, may puwang pa to, ha? Pagka ischemic stroke, barado na yan. At ngayon, Doc, may mga paniniwala ang karamihan tungkol sa high blood. Ito, sagutin nyo nga po kung totoo ba ito o hindi. Myth or fact. Oh. Myth or fact. Kapag ba normal na ulit ang blood pressure, pwede na ba itigil ang pag-inom ng gamot at pagkain ng chicharon, tuloy na? Baka talagang ano tayo, no? Talagang mukhang guilty tayo lahat sa chicharon eh. Healthy, di ba? Pwede sigurong bawasan, pero ito ay dapat kinukonsulta sa doktor. Kasi kaya nga po bumaba yung blood pressure natin dahil tumatalab yung gamot natin, yun yung senyales. Pero yung mga dahilan, dapat siguro check ng doktor. Talaga bang iniwasan na natin yung chicharon? Yung maalat, umiwas na ba tayo, no? Pagka nasatisfy natin yun at daily monitoring, then we can adjust yung ating gamot. Sa doktor mo, ikukonsulta. Yes. Ay, kasi yung iba, pagka maganda na pakiramdam, titigil Okay na yung pag-inom na yan. ng gamot. Okay Naku po, naman ako. Wag. Asymptomatic ang tawag nun eh. Kasi pag di natin nararamdaman, asymptomatic yun. No? Parang akala mo okay na. Okay Tapos ka, pag pumalo yung pressure, ayun, mapuputukan, stroke ang kalalabasan. Ayan. Pwede na ulit kumain ng marami. Kapag uminom mo na ng gamot, Yun yung mga ang ganyan. katwiran, Doc, eh. May gamot naman. May gamot Naku naman. po, wag mo Ay, Alam niyo, nako. yung gamot, yung maintenance, para wag tayong maputukan ng ugat. Pero mas mahal po yung ma-ospital kapag kayo po ay naputukan ng ugat. Ivan, ikaw may tatanong ka rin, di ba? Oo. Totoo ba na nakakapagpababa ng dugo yung pag-inom ng pineapple juice at yung bawang? Kaya pala may bawang tayo Oo. dyan. Totoo ba yun, Doc? Totoo ba yun? Yung ating mga gulay at prutas, ang effect kasi niya pagka kumakain tayo, typically, tawag namin naka-crowd out, naaalis yung, kunyari, pag nakita natin to, imbis na yun ang piliin natin na tayo mabusog sa maalat at mataba, yung fiber na kinakain natin. Pero, hindi lang yan ang tanging dahilan para buwaba ang ating blood pressure. Importante rin po yung ating gamot, no? Kasi, at saka syempre, yung ating lifestyle change, yung pag-exercise, nakakababa ng 5 millimeters mercury. Yung numero na nakikita nyo kanina, kung kanina 116 yung systolic ni Ate Susan, pag siguro nag-exercise siya, baka maging mga 110, 111 pa yon, 5 millimeters mercury. Dalasan mo pa ang pagtanim-tanim sa ano. Kaya nga, makapagtanim. Wala pa, layo pa weekend eh. Maraming salamat sa inyo mga payo, Dr. Albert Domingo ng DOH. Armand, alam mo na, sa akin yung pipino, carrots, sa akin butas. Mga kapuso, pangalagaan po ang inyong kalusugan. Tandaan, mas mainam ang umiwas kaysa sa mag-maintenance.
Doc, thank you. Thank you, Thank you Doc. po, thank you Salamat, rin. salamat.